Welcome sa ating pong unang Sunday sa taong 2026, sa ating pong pang-apat na pagsamba sa araw na ito. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Nais ko rin batiin po lahat ng mga kapatid natin na sumusubaybay sa ating FB Live. Anumang araw, oras, datnan kayo ng Panginoon. God bless you po. Purihin ang Panginoon. Kumusta po ang ating mga ganap sa nagdaang Christmas at New Year? Hope and pray na naging ligtas at wala akong nabalitaang naputukan, naputulan ng kamay o nadisgrasya. At nawa naging mapayapa ang ating salubong ng taon. Anak, nagkukurap-kurap yung aking screen dito sa harap. Nawawala-wala siya. Ngayon pong gabi, pag-usapan natin mga kapatid, finish what you have started in 2026. Mula sa aklat ng Ecclesiastes o Mangangaral, chapter 7, verse 8. Ayan. Ang sabi diyan, ang wakas ng isang bagay ay mas mainam kaysa pasimula. Ang pagtiyatiyaga ay mabuti kaysa kapalaluan. Pagka inanalyze po natin, parang contrast. Ano ho? Ang wakas ng isang bagay ay mas mainam kaysa pasimula. So mas maganda raw, mas mainam daw yung katapusan o wakas kaysa pasimula. Pagkatapos, ang dudugtong niya, ang pagtiyatiyaga ay mabuti kaysa kapalaluan. So ano ang kaugnayan ng dalawang pangungusap? Sa Ingles, the end of a matter is better than its beginning. And patience is better than pride. Ang katapusan ng isang bagay ay mabuti kaysa pasimula at ang pagtiyatiyaga ay mas mabuti kaysa kapalaluan o kayabangan. Mayroong ang ating paksa, finishing what we have started in 2026. Pagpasok ng taon, marami po ang excited. Maraming mga pangarap, marami tayong gustong gawin sa taong 2026. At marami tayong mga tinatanaw sa buhay. Excited tayo. Pero marami ay sa simula lang. Kaya maganda itong ating paksa ngayon, finishing what you have started in 2026. Magandang matapos ang sinimulan. So yan po ang ating pag-usapan. Mayroong isang philosopher, Chinese philosopher, ang sabi niya, a journey of 1,000 miles begins with a single step. Ang paglalakbay sa libu-libong milyahe ay nagsisimula sa isang hakbang. So maganda talaga may simula. Pero yung ating pinag-uusapan, ang wakas ng isang bagay ay mas mainam kaysa pasimula. Pero itong sabi ng philosopher na si Lao Tzu, hindi ko po nailagay ang pangalan. Si Lao Tzu, ang sabi niya, a journey of 1,000 miles begins with a single step. Ang unang hakbang ay mahalaga para marating mo gaano man kalayo ang milyahe na lalakbayin mo. So, pag-usapan natin ang patience. Sabi diyan, patience is a virtue. Why? That needs to develop in us in order to reach our goals, even a journey of 1,000 miles. Yung unang hakbang, mahalaga yon. Maganda talaga may simula. Pero, it takes patience para marating mo yung dulo. Kasi, ito ang huhubog sa atin ng ating ugali, ng ating pagkatao hanggang marating natin ang katapusan o ang ating destiny. Patience teaches us to live wisely. Alam niyo po ba yung mga taong matyaga, may wisdom? At ang patience, nire-refine nito, hinuhubog nito ang ating pagkatao, ang ating ugali. Ngayon, ano po ang ating pwedeng mapag-aralan sa ating paksang ito? Tatlong bagay lang. Number 1, finishing is better than starting. Sabay-sabay nga tayo. Ready? Go. Finishing is better than starting. Ang pagtatapos ay mas mainam kaysa pasimula. Maganda po ang magsimula. Pero, ang pinag-uusapan natin ng isang author na si Haring Solomon ay ang sabi niya, ang wakas ng isang bagay ay mas mainam kaysa pasimula. Kaya, ang unang principles
na gusto kong makuha natin, ang pagtatapos ay mas mainam kaysa pasimula. Bakit? Because God does not want us ningas-kugon. Ayaw ng Panginoong Diyos na tayo'y ningas-kugon. Sabi ko sa anak ko habang ginagawa yung PowerPoint, anak, hanap ka ng kugon na nagniningas. Wala akong makita. Sabi ko, alam mo ba yung kugon? Dayami. Alam niyo po yung mga tuyong kugon o dayami, pag sinigaan mo, liyab agad. Yan po, it symbolizes, sabi niya, at naunawaan ko, sabi niya, alam ko yan, Papa. Kaya yan ang nilagay kong illustration as picture. Yung pintor, masaya sa simula, pero hindi na natapos, nag-text-text na lang. Maraming mga tao, magaling sa simula, pero walang natatapos. Excited mag-start, excited magsimula, parang ningas kugon. Pag sinindihan mo, liyab agad. Walang natatapos. May nakita ba kayo mga taong magaling lang sa simula? Ayaw ng Diyos ng magaling lang sa simula. Magkambal ba to? Kambal? Oo nga. Wag daw. Sabi niya, wag daw. Halika. Hoy, halika dito. Oh, sabi doon sa isa, wag daw umakyat. Okay. Ang cute ng kambal. Anak, pwede mong ipasok dyan. Alam ko mayroong Sunday school dyan. Ayaw nilang pumasok. O, sige. Kasi, pabayaan sana natin sa mga teacher na sila ang ano. Hayaan mo lang. Sige. So, sa picture po, mga kapatid, ipinapakita na may mga taong magaling lang magsimula pero walang natatapos. God does not want us ningas-kugon. Oftentimes, we are very good starters but not very good finishers. Marami sa atin magaling lang sa simula pero walang natatapos. May nakita na po ba kayo mga kapatid na nagpagupit sa barbershop? Ginupitan lang yung kalahati ng ulo niya tapos sabi ng barbero, o tapos na, labas ka na. Ikaw, papayag ka ba na kalahati lang ang ginupit at sabi niya, tapos na yan, lumabas ka na. Hindi ka papayag, di ba? O di kaya nagpa-opera ka sa doktor, hiniwa ang tiyan mo, nilabas ang bituka, tinanggal yung dapat tanggalin pagkatapos, o tapos na, pero hindi ibinalik ang bituka mo, pinalabas ka sa hospital, dala-dala mo yung mga bituka mo. Dahil hindi tapos. Hindi maganda, di ba? So, finishing is better than starting. Ang pagtatapos ay mas mainam kaysa puro simula na wala namang natatapos. It is important to start. Maganda, mahalaga na mayroon tayong sisimulan. Mayroong unang hakbang. Pwede mong marating ang iyong destinasyon. But it is important to finish what we have started. So, unang principles po ngayong gabi, finishing is better than starting. Hindi yung puro tayo puro simula, iiwan na naman, puro simula. Walang natapos, kaya kapos. Kaya marami sa mga Pilipino, laging kapos kasi puro simula, walang natatapos. Pangalawa, success requires sacrifice and hard work. Sabay-sabay nga tayo, pangalawang principle, ready, go. Success requires sacrifice. Wala pong tagumpay na hindi nakaranas ng mga pagtitiis, ng mga kahirapan at hard work. Mga kapatid, ang success po, ang tagumpay ay hindi nadadaan sa pasigaw-sigaw. Ang success po ay hindi nadadaan sa paputok. Sorry sa mga nagpaputok, pero lagi kong sinasabi, wag nang magpaputok. Sayang ang pera. Hindi totoo na kapag magpaputok ay lalayas ang mga malas at papasok ang swerte. Hindi totoo na yung mas maingay, mas aasenso. Hindi po nadadalayan sa lakas ng patunog ng mga motor na tinanggalan ng tambutso ba yun? Na hindi lang sira ang tenga natin, pati mga alagang aso natin, talagang nanginginig. Kawawa ang mga aso. Na akala ng mga tao na sa pamagitan noon ay magtatagumpay sila. Alam nyo, kung sa paingayan din lang, sana mas iniwan na natin ang Japan, ang Korea, ang Singapore dahil mas mahaba ang ating celebration at mas maingay tayo sa lahat ng ingay. Pero kung paingayan po para maging successful, walang nangyari. Hindi po yan nadadaan sa pagsusuot ng mga polka dots. Hindi po yan nadadaan ang tagumpay sa paghahanda ng 12 prutas na bilog-bilog.
kahit gawin mo ng 13 o gawin mo ng 15 bilog na prutas. Mga kapatid, walang nangarap kagabi na magtagumpay, pagising niya kaninang umaga, matagumpay na siya. It takes sacrifices and hard work. Being successful is not instant or magic. Tanungin niyo lahat ng mga nagtagumpay at mga matatagumpay na tao. Hindi po instant at hindi magic ang tagumpay. Anyone with wisdom can start a big project, but without vision, without patience, without sacrifices, without hard work, often results unfinished projects or goal. Maraming magagaling mangarap, magagaling magplano, mayroong mga gustong gawin. Sa simula, excited. Paglipas ng 1 buwan ng January, February, nagsasubside na yung ng emosyon. Hanggang 3 buwan, 5 buwan, kalahating taon, wala na-divert ng attention. Magaling lang mag-isip, magaling lang sa simula, pero walang natapos na mga gusto niyang mangyari. Oftentimes, you will experience failures, but remember, failures is not final. You will experience pain, struggles, hardships to become successful. Mga kapatid, ang mga nagtatagumpay, wala pong nagtatagumpay ng tulog lang ng tulog. Wala pong nagtatagumpay ng hilata lang ng hilata. Wala pong nagtatagumpay ng tamad. Wala pong nagtatagumpay na puro lang ang mukha ay nasa cellphone o nasa computer at laro lang ng laro. Amen? It takes sacrifices and hard work. Success requires sacrifices and hard work. Amen po ba? Pangatlo, patience is better than pride. Sabay-sabay nga tayo. Ready? Go. Patience is better than pride. Balikan natin yung talata, verse 8. Sabi dyan, the end of a matter is better than its beginning. And patience is better than pride. Yung unang pangungusap, contrast na para sa akin, pero at least naunawaan na natin ngayon na gusto ni Lord, hindi lang puro tayo magaling sa simula na wala namang natatapos. So the end of a matter is better than beginning. So gusto ni Lord, yung sisimula natin, natatapos. But pinasok niya yung patience is better than pride. Bakit ang pagtsatsaga ay mas mabuti kaysa kayabangan o kapalaluan? Marami po, tiningnan ko ano ang kaugnayan ng dalawang pangungusap na yan. The end of a matter is better than its beginning, and patience is better than pride. Marami po, nauuna ang yabang, kaya walang natatapos. Ngawa ng ngawa, wala namang gawa. Kaya may kaugnayan niyang patience is better than pride, doon sa the end of a matter is better than its beginning. May mga taong mas nauuna ang yabang. Kaya kapag nauna ang yabang, ang kasunod, pagbagsak. Bakit? Kasi sabi ng Bible yan, pride goes before destruction. May mga taong itlog pa lang sisiw na. Pag ako nakarating sa ibang bansa, gagawin ko to. Bibili ako ng ganito, magtatayo ako ng ganito. Wala pa nga. Nauna yung yabang, nauna yung maraming ngaw-ngaw. Ngawa na ngawa. Walang gawa. Pag ako nakapagtapos, ganito ang gagawin ko, ganito ang gagawin ko, walang nangyari. Bakit? Nauna ang yabang. Mga kapatid, ipakita natin ang tagumpay, hindi sa ingay, kundi sa result ng nagawa. Maganda yon. Kasi yung mayabang, ang kasunod ng kayabangan, pagkawasak. Sabi ng Kawikaan, ang kapalaluan o kayabangan ay humahantong sa pagkawasak. At ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Kaya pala, sabi ng Haring Solomon na matalino, ang wakas ng mga bagay ay mas mainam kaysa pasimula. At ang pagtityaga ay mas mabuti kaysa kayabangan. Magkaugnay pala yung dalawang pangungusap na yon. Kapag ang tao puro ngawa, puro yabang, walang makikitang result sa buhay. Pero kahit tahimik ka lang, pero focus ka, gawa ka ng gawa, makikita na lang ang result ng iyong mga pangarap at mithiin. Kasi yung mayabang, ang kasunod, pagbagsak. Ito pa, boasting
is based on false assumptions that whatever we accomplish is the result of our own abilities. Alam niyo yung pagyayabang, minsan nakabase yan sa akala natin na lahat ng anumang na-accomplish natin, anumang na-achieve natin, anumang mga successes natin, ay bunga ng ating sariling abilidad. Inignore na natin, binaliwala na natin ang Diyos. At maraming mga ganyang tao. Nawa maging reminder sa atin, mga kapatid. Anumang mga na-accomplish natin, anumang mga achievements natin, anumang mga successes natin, lagi nating i-contribute sa Diyos. Bakit? Wala naman tayong sariling atin. Lahat ng mayroon sa atin galing sa Diyos. Kahit ang buhay natin, pahiram lang ito. Dumating tayo sa mundong ito, hubot-hubad. Lilisanin din natin ang mundong ito na wala tayong madadalang anuman. Huwag nating i-ignore ang Diyos. Huwag nating baliwalain ang Diyos. Sabi ni Apostol Santiago, makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi ngayon o bukas, pupunta kami sa ganito at ganong bayan. At 1 taon kaming mananatili roon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo'y parang usok lamang. Sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip ay sabihin ninyo, kung luluobin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang at yan ay masama. So mapansin po ninyo, may mga tao, hindi natin pansin, nagiging mayabang pala tayo sa ating mga minimiti at pangarap na para bang hindi kasali ang Diyos. Gagawin namin to, gagawin namin yon, punta kami doon. Lahat ng gusto nating balaki na hindi kasali ang Diyos, kayabangan. Lahat ng pangarap natin na hindi kasali ang Diyos, pagyayabang. Lahat ng mga plano natin sa buhay na hindi natin kinukontribute sa Diyos, kayabangan po yun. Kaya lahat ng mga tao na hindi sinasali ang Diyos, nagyayabang at yun ay masama. Ito pa ang hindi maganda sa kayabangan. Pride causes God to turn away from our prayers and withhold His grace. Kapag mayabang, hadlang ito upang hindi marinig ng Diyos ang ating mga panalangin. At ano pa? Wini-withhold niya yung mga biyaya na sana ay matanggap natin. Sabi ng James 4:6, but He gives us more grace. That is why the Scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Ano po ang sabi ng Bible? Ang Diyos oppose, laban sa mga mayayabang, sa mga mapagmataas, sa mapagmamalaki. But shows favor to the humble. Ngunit, pinapakitaan niya ng pabor, ng habag, ang mga mababa ang loob. So di ba, mas magandang piliin na nating kilalanin ang Diyos sa ating mga pagsisikap, sa ating mga pangarap, kasi sa sarili natin, hindi natin kaya. At ito pa, kapag mayabang tayo, God oppose. Laban ang Diyos sa mayabang. Isipin nyo to, kung ang Diyos laban sa mayabang, sino pa ang kakampi sa'yo? Kung ang Diyos na ang kalaban mo. Sino pa ang pwede mong lapitan para kumampi sa'yo kung ang Diyos na ang kalaban mo? Pero kapag ikaw ay mababa ang loob, nire-recognize mo ang Diyos sa iyong mga pagsisikap, sa iyong mga pangarap, may pabor ang Diyos. At ang sabi sa verse 7, submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Yung mga taong mayabang, hindi magpapasakop sa Diyos. Pero yung mga taong mababa ang loob, handang mag-submit sa Diyos. Kapag ikaw ay nagsasubmit sa Diyos, kaya mong labanan ang dyablo, ang masama, at lalayo sa iyo. Bakit? Kakampi mo ang Diyos. Kaya mong harapin ang masama dahil kapag ang Diyos ang sa iyo, sino ang lalaban sa iyo? If the Lord is with us, who can be against us? So maganda po, wag maging mayabang. Patience is better than pride. Ngayon, ano naman ang personal application natin? Tatlo lang din. Personal application. Ano ang pwede nating tanggapin para maging baon natin sa taong ito na papasok ang unang linggo ng taon? Number 1, stay committed to your godly goals. Sabay-sabay nga tayo. Ready? Go. Stay committed to your
godly goals. Kung tatanungin ko po kayo ngayong gabi, ano ang iyong goal sa buhay? Ano ang iyong pangarap? Ano ang iyong mithiin? Nakiselebrate lang ba tayo ng New Year for the sake of celebration? Wala tayong tinatanaw sa buhay. Alam niyo, kung wala, pagkatapos lang ng event, subside ng emotion, balik tayo sa dati. Pero alam niyo, kapag mayroon kang goal, yan ang nagbibigay sa iyo ng excitement. Mayroon kang dahilan para bumangon araw-araw. Mahalaga ang may goal sa buhay. Alam niyo, sa larong basketball, ang pinakamahalaga yung goal kasi naroon ang score. Kahit gaano ka kagaling mag-dribble, kahit gaano kagaling magpasa, kahit gaano ka kataas mag-rebound, kahit gaano ka kabilis tumakbo, pero hindi ka man nakakashoot sa goal, walang score. Ang dami mong ganap sa buhay. Ang tanong, nakaka-score ka ba sa goal mo? Nalalapit ka ba sa lahat ng ginagawa mo? Nai-score, lumalapit ka ba doon sa target mo? Baka marami kang ganap, marami kang busy, pero pag natapos ng taon, parang wala rin nangyari. Walang progress. Para tayong rat race. Takbo tayo ng takbo. Hinahabol natin ang buhay. Sa huli, wala rin. Bakit? Hindi malinaw ang goals. Ngayong gabi po, mayroong 4 na goals na gusto kong i-share. Number 1, relationship goals. Sabi nga po natin, relationship goals. Ngayong taon, sa pagsisimula ng taon, unang linggo, kumusta ang iyong mga relasyon? Relasyon mo sa iyong magulang, relasyon mo sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong kapatid. Alam niyo, maganda magsimula na magaan ang kalooban. Kasi ang takbuhin, ang tunguhin natin, ang ating destiny, along the way, maraming mga challenges, maraming mga hindrance, maraming mga struggles, tapos ang dami mo pang bigat sa kalooban. Ang hirap lumaban sa buhay na ang dami mong daladala sa kalooban, ang bigat nun. So ngayon pong gabi, kung mayroon kang dapat isettle mo na. May tampo ka sa asawa mo, isettle mo na. Masama ang loob mo sa anak mo, ipagkatiwala mo na siya sa Diyos. Galit ka sa magulang mo, manalangin ka na, Lord, patawarin mo ako, at pinapatawad ko na rin ang magulang ko. Ano yung mga dapat mong isettle sa kalooban? Mayroon bang dapat kang isettle? Isettle mo na. Yung relationship goal mo. Kung mayroon kang kaibigan na hindi mo kabati, may tampo ka, masama ang loob mo sa iyong kapitbahay kasi masama ugali, unahan mo na pagbati. Magluto ka ng ulam, dalhan mo ng ulam. Siyempre, hindi tatanggapin yan kasi kaaway ka eh. Sabihin mo, walang lason yan. Batiin na tayo. Di ba? So, pati yung kapitbahay mo, batiin mo na. Maganda po, relationship goal. Masarap harapin ang taong ito na walang daladalang bigat sa kalooban. Mahirap lang ang buhay. Marami pang bigat sa kalooban. Lalong dagdag hirap. Amen po ba? Pangalawa, health goals. Kumusta ang iyong kalusugan? Oy, puro kain itong nagdaang mga linggo at mga araw ha? Diet naman tayo. Fasting naman tayo. Tandaan, ang iyong katawan nag-iisa lang. Health is wealth. Ang kalusugan ay kayamanan. Ingatan. Bakit? Templo ito ng Diyos. Hindi ito atin. Binili niya ito sa malaking halaga. Kaya, gamitin natin ang ating katawan para maparangalan ang Diyos. Tandaan, ang ating pagkain nagbibigay lakas at kalusugan. Subalit, ang pagkain din ang nagbibigay sa atin ng sakit at karamdaman. Nauso ang mga milk tea, nauso ang mga processed foods, nauso ang mga 3-in-1 na coffee. Kaya tingnan nyo, kahit saan may dialysis center. Nung araw walang mga dialysis center. Nung araw magkape tayo, magsangag lang ng bigas, masarap na ang kape. Huwag kayo puro 3-in-1. Sorry, naninira ako. Pero totoo, ingatan natin ang ating kalusugan. Ingat tayo sa tinitake natin. Hindi lahat ng tinitake natin nakakabuti sa katawan. Hindi lahat ng masarap sa panlasa ay maganda ang dulot sa katawan. Health goals. Bantayan ang kalusugan. Ang katawan ay kayamanan. Mahirap magkasakit. Masakit sa bulsa. At hindi lang tayo, pati buong pamilya apektado. Mga kapatid, wala man tayong maraming yaman, pero ang kalusugan ay kayamanan natin. Amen? Health goals. So, pangatlo, financial goals. Sabi nga po natin, financial goals. Kumusta ang ating kaperahan? Lagi ba tayong may utang? Natatapos ang taon, may utang. Magsisimula ang taon, may utang. Subukan mong mag-goal. Lord,
gusto ko matapos ang taon, makakalaya ako sa utang next year, 2027, wala na akong utang. Amen. At, ang goal po ganito, tulungan natin ang ating sarili na paliitin ang labas ng pera. At, palakihin at paramihin natin ang pasok ng pera. Ang problema sa ating mga Pilipino, tayo ay mga alipin ng consumerism. Alam mo yung consumerism? Ano yung aking makukuha? Ano yung aking mabili? Consumers tayo lahat. Kaya mapapansin nyo, sa Pilipinas lang, bawat bayan may malls. Kahapon hinatid namin si Brother Gini, napadaan kami dyan sa Open Canal. Sabi ni Pastor Joel, ito na mukhang malapit na ang SM. Yan daw ang pinakamalaking SM sa Calabarzon, narito sa General Trias. Sabay tinanong ko si Brother Gini, sabi ko, Gin, doon ba sa Denmark? Kasi mayamang bansa Marami rin bang mall? Sabi niya, wala akong nakitang malalaking malls. Sabi ko kahit isa, sabi niya doon sa pinakasentro, mayroon akong nakitang mall, parang maliit pa sa Robinson. Yun lang. Karamihan lang daw doon, mga butik. Dito sa atin, sa bansa natin, Cavite lang, probinsya lang ng Cavite, ilan ang SM, ilan ang Robinson, ilan ang Pure Gold, ilan ang SNR, ilan ang Alphamart, ilan ang Dali, ilan ang Pure Gold. Ano ibig sabihin nun? Alam ng mga negosyante na ang mga Pilipino, gastador, walang inisip ang gumastos. Sa halip na mag-isip na kumita at magdagdag ng maraming income, ang laging inisip palabas. Alam ng mga negosyante, paano tayo laruin para ang pera natin lahat maubos. Kaya pagkatapos ng taon, magsisimula na tayo back to the reality, trabaho na naman tayo ng isang taon. Bakit? Ang daming bayarin. Ang daming gastos. Pagkatapos ng taon, para tayong daga na naghahabol doon sa kinakain natin. Bakit? Para tayong mga manok. Kung hindi kakahig, hindi tutuka. At minsan, 2 kahig, 1 tuka. At minsan pa 3 kahig, 1 tuka. At minsan pa maraming kahig para makatuka. Ano po ang point? Huwag tayong maluho. Huwag tayong maluho. Ito pong sinasabi ko sa inyo mga kapatid, hindi lang ako pastor, bata pa ako, marunong, I know how to earn money. I know how to make money. Bata pa lang ako, marunong akong magtinda ng empanada, iraid, suman, gawa ng lola ko. Alam ko, kasi yung lolo ko, namimili ng bote, dyaryo, grapa. Naging basurero ako. Marunong ako magtanim ng mais. Marunong akong mangisda. Marunong akong sumisid. Naging kargador ako sa pier. Alam ko paano kumita ng pera. Marunong ako maghalo. Marunong ako mag-construction. Hindi man ako skilled kahit labor lang. Alam ko mag-labor. Alam ko gaano kahirap kumita ng pera. Hindi ko lang po sinasabi ito dahil pastor ako, kundi alam ko paano maghanap buhay. Lunes, ang hirap gumising ng maaga. Yung mga nagtatrabaho bukas, ang hirap gumising ng Lunes. Di ba? Ay, Lunes na naman. Thank you Lord, it's Friday. Pero pag Lunes, ang hirap. Bakit ko alam yan? Kasi katulad ninyo, gumigising din ako ng Lunes ng maaga dahil mayroon akong Bible study, 2. Karamihan sa mga pastor, pag Lunes, pahinga. Ako Lunes, may Bible study. Bukas, 2. Sa hapon, may meeting. Sa gabi, mayroon akong counseling sa ikakasal ko. Sipin mo, Lunes yan. Alam ko ang hard work. Mga kapatid, lifestyle ko yon. Alam ko, hindi alam ng mga bagong kapatiran, yung mga luma, alam nila, bago yung bahay ko na itayo, yung harapan yan, tindahan niya ng mga ulam, tindahan niya ng mga prutas, madaling araw pa lang, 3:00, nasa kadiwa na ako. Hindi alam ni Pastora, may pinatayo akong kulungan dyan sa likod ng ilog, dyan sa State Land. Kami ni Brother Mulong, nasa Amerika na si Brother Mulong. Nagulat siya, meron pala akong mga babuyan dyan. Nagkaroon ako ng pugo, kapartner ko si Pastor Joel, 6,000 na pugo. Every day, nangingitlog ng 3,500 to 4,000 every day. Araw-araw, isang sako na patuka, 1,200 ang isang sako. Imaginein mo, araw-araw yun ang lalabas, bukod sa kuryente, tubig at tao.
Nagkaroon kami ng junk shop. 5 o 6 na dipadyak yung aming, tapos binibigyan ko ng 1,000, yung mga, 1,000, 1,500, pag malakas, yung kanilang kalakal na pinamili, dyan dadalhin. Meron akong jeep, meron akong truck. Kinikwento ko na lang po ito, at least alam nyo. Alam ko paano magnegosyo, alam ko paano kumita ng pera sa simpleng paraan. Alam ko. Mga kapatid, ano ang point ko? Wala akong maraming oras para i-discuss sa inyo isa-isa. Paliitin natin ang labas ng pera, palawakin natin ang pasok ng pera. Kung mayroon kang source ngayon, mag-isip ka pa na magdagdag. Huwag puro ang iniisip paggastos. Ang isipin natin, paano magdagdag ng source. Financial goals. Letter D, spiritual goals. Kung nakaraang taon, pakiramdam mo malayo ang Diyos sa iyo. Isipin mo ang totoo, hindi lumayo ang Diyos. Pakiramdam lang natin malayo ang Diyos. At ngayon, ang spiritual goals mo, Lord, gusto kong mapalapit sa iyo. Maganda yan. Kung ang nakaraang taon, bilang sa daliri ang pagsisimba mo. Ngayon, sabihin mo, Lord, gusto ko, 6 na araw binigay mo para magtrabaho at mabuhay. Yung 7 araw, sabi mo, i-commit namin sa iyo. Magiging committed ako, Lord. Spiritual goal ko na every Sunday ay commitment ko sa iyo yan. Kung sinimulan mo ngayon, narito ka. Para nagsimula ka, you have to start with God. Maganda simulan ang taon sa Diyos. Maging committed ka. Sabihin mo, Lord, gusto ko, kada linggo, 6 na araw, pabor mo para maghanap buhay ako. Samahan mo ako. At yung linggo, Lord, ibibigay ko sa iyo. 4 ang option natin, mga kapatid. Sa umaga, may 2 tayong pagsamba. Sa hapon, 1. At ngayong gabi, may pang 7:00 tayo. So kung commitment mo yan, ibibless ka ni Lord. Sabi ni Lord, if you seek my kingdom and my righteousness, all these things that you need in order for you to live shall be added to you as well. Kapag ginawa mong priority si Lord, in return, i-honor ni Lord yung commitment mo sa Kanya. Ipa-priority ka rin niya. Pangako niya yun eh. Seek ye first the kingdom of God. In all these things shall be added to you. So, gawin mong commitment yan. Lord, gusto kong maging totoo sa iyo. Magiging committed ako. Kung matagal ka ng Christians, wala ka pang bunga, mag-pray ka, Lord, gusto kong makaakay at yung akay ko, idaan ko sa process para sa April, sa Encounter God Retreat, mayroon akong delegates. Parang ang lungkot nyo. Amen po ba? Yun, pray mo, Lord, gusto kong magkaroon ng bunga. At Lord, matagal na ako sa church, gusto kong mag-engage, gusto kong mag-involve sa ministry. Yung aking time, yung aking treasure, yung aking talents, ipapagamit ko sa iyo. Mag-pray po tayo. Spiritual goals. At sabihin mo, Lord, gusto kong makilala ka pa ng lubusan. So, stay committed to your godly goals. Bakit? Sabi ng Kawikaan, chapter 16, verse 3, sabay-sabay tayo, ready? Go, commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. So, lahat ng gagawin mo, pinagkatiwala mo kay Lord, i-establish ka niya. Totoo yan, mga kapatid. Walang nagtiwala sa Diyos na napahiya. Pinagpapala niya. Sa Tagalog, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Tandaan, sa sarili mong kakayahan, kapos. Pero kapag ipagkatiwala mo sa Diyos, naroon ang kanyang lubos-lubos na pagsama sa iyo. In their hearts, humans plan their course, but the Lord establishes their steps. Sa Tagalog, sabayan niyo ako, ang tao, ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Sa ibang version, nasa tao ang pagpaplano, ngunit kay Yahweh ang tagumpay. Nasa atin ang pangarap, nasa atin ang pagsisikap, nasa atin ang mga plano. Pero tandaan, kung wala ang Diyos, sa huli, ma-realize mo, kapos, kulang pa rin. Kaya maganda, ipagkatiwala natin sa Diyos. So stay committed with your godly goals. Pangalawa, acknowledge that God is at work. Sabay-sabay nga tayo. Ready? Go. Acknowledge that God, kilalanin mo na ang Diyos ay gumagawa. Hindi lang sa panahon na maganda ang iyong kabuhayan. Kahit pangit ang nangyayari sa iyong kabuhayan, paniwalaan mo na ang Diyos kumikilos. Hindi lang sa panahon na malusog at malakas ang iyong katawan. Kahit sa panahon na ikaw ay nasa sakit at karamdaman, paniwalaan mo na ang Diyos ay kumikilos pa rin sa buhay mo.
Hindi lamang sa panahon na masaya at maayos ang iyong sambahayan, kahit sa panahon na may kaguluhan at hindi payapa ang iyong sambahayan. All things work together for good to those who love the Lord. God is working to those who love the Lord, who are called according to His purpose. Ang Diyos ay gumagawa na nagkakalakip-lakip sa ating ikabubuti. Gumagawa ang Diyos in good times or bad times. Hindi lang natin nakikita, kumikilos ang Diyos. Acknowledge mo, God is at work. Do your best to finish your goals. Bakit? Kasi God is at work. Gawin mo lang yung the best mo. Do your best and God will do the rest. Sabi ni Apostol Pablo sa Filipos 3:12, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Inamin ni Apostol Pablo na lingkod ng Diyos. Mga kapatid, ginagawa niya ang lahat niyang magagawa. Yung hindi niya kayang gawin, pinagkakatiwala niya kay Lord. So di ba mas maganda yon? Mayroon tayong Diyos na malalapitan. Pwede ba ako makarinig ng amen? Finishing what we started takes hard. Wise guidance, self-discipline, and patience. Alam nyo, matatapos natin anuman ang ating sinimulan, nangangailangan ito ng hard work. Mga kapatid, nangangailangan ito ng guidance, spiritual guidance, self-discipline. Magtanong kayo sa mga taong matatagumpay, lahat sila may self-discipline. Kapag mayroon kang self-discipline, mayroon kang self-leadership. At kapag mayroon kang self-leadership, you are the example and you will become a leader. Gusto mong maging leader? Hindi ka magiging leader kung wala kang self-discipline. Magkakaroon ka lang ng self-leadership kapag mayroon kang self-discipline. At ikaw ay susundan ng iba. Marunong kang magsupil sa iyong sarili. Sa verse 27, subalit pinahirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito. Sabi nga po natin, sinusupil. Lahat ng nagtagumpay, kahit magbasa kayo, mag-search kayo ng mga tao matatagumpay, may self-discipline. Yung walang mga self-discipline, walang disiplina, hindi disiplinado sa oras. Alam niya ng mga anak ko, sa oras pa lang, mahigpit na ako. Kapag ang oras sa alis ganito, kasama sila. Kung ako lang, alam ko i-manage ang oras ko. Pinapauna ko na silang maghanda kasi gusto ko nasa oras lahat. So, disiplina yan. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo, kapag disiplinado ka, nagkakaroon ka ng standard, ngayon, ikaw ay magtatagumpay. God is glorified when we finish what we started. Kayo po, kapag mayroon kayong natapos na isang proyekto o anumang bagay na sinimulan nyo, ano ang inyong pakiramdam? Di ba masaya? Magaan sa pakiramdam. Hindi mo may paliwanag. Mayroon kang fulfillment. Mayroon kang satisfaction. Pag mayroon kang hindi natapos, puro simula ka, iiwan mo. Simula, iiwan mo. Simula, iiwan mo. Ano mangyari? Ang bigat dahil alam mong marami kang babalikan. So, wag maging manyana habits. Mamaya na lang. Saka na lang. Sa kasasaka mo, sa kakamamaya mo, wala kang natapos. Kaya, naluluwalhati ang Diyos kapag tinatapos natin ang ating sinisimulan. At kapag determine ka, i-honor ng Diyos ang iyong determinasyon. Just acknowledge that God is at work. Kahit hindi nakikita ng iyong mga mata, magtiwala ka na nandyan siya, sasamahan ka niya. Amen. Okay. Last, ano ang warning? May warning. Do not try to be perfect, but be patient and humble. Sabay-sabay nga po tayo. Ano ang warning? Do not try to be perfect, but be patient and humble. Bakit po? Huwag tayong maging perpekto dahil wala naman talagang perpekto. Si Lord lang po ang perfect. Striving to be perfect for perfection often result in patience, laziness, and discouragement. Alam niyo yung mga taong perfectionist? Detalyado yan. Alam mo yung taong mga perfectionist? Excited yan. Passionate yan. Pero kapag ka nabigo doon sa kanyang expectation, madaling ma-discourage. Nawawala ang patience, madaling magalit. At tinatamad na, ayaw nang ituloy ang sinisimulan. At alam niyo ba, natuklasan ko, may pagka-perfectionist pala ako. At yon ang naging challenge ko
do not try to be perfect, but patient and humble. Bakit yung mga perfectionist? Impatience, madaling mag-init ang ulo, madaling magtampo, at hindi humble. Ano ang kabaliktaran ng humble? Hambog. Dahil nakita ko may pagka-perfectionist pala ako, then I realize may yabang pala ako. Akala ko wala akong yabang. Yung pala may kayabangan pala ako nung ma-realize ko na may pagka-perfectionist ako. Kasi ang mga perfectionist, may standard. Gusto niya, nasusunod yung oras niya. Gusto niya, ito, napaka-detalye. Na-realize ko, ganun pala ako. At dahil dyan, alam ng misis ko at ng mga anak ko, pag may lakad kami, ganitong oras, naiinis ako pag hindi nasusunod yon. Kaya pinapahanda ko sila 1 oras o 2 hours, maghanda na kayo. Ako, alam ko paano maghanda in 10 minutes or 15 minutes. Bakit? Nasusunod ko ang gusto kong oras. Perfectionist ako. So, mga kapatid, do not try to be perfect, but be patient and humble. Bakit? Ang pagiging perfectionist, impatience, lazy, and madaling ma-discourage, madaling umayaw. Sabi ni Pablo sa Pilipos, mga kapatid, hindi ko ipinalagay na nakamit ko na ito, o perfect na ako, o naganap ko na. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Anong ginagawa niya? Nililimot ko ang nakaraan. At sinisikap na marating ang layuning nasa nais kong makamtan. Verse 14, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na nasa langit. Si Apostol Pablo na po ito. Pero ang sabi niya, mga kapatid, hindi ko itinuring na ganap na ako. Hindi ko tinuring na nakamit ko na ang lahat ng gusto ko. Ngunit anong ginagawa ko? Nagpapatuloy ako, nagpupunyagi ako. Anong ginagawa ko? Nililimot ko ang nakaraan. Yung mga nangyari na hindi maganda, move on ako. Mayroong along the way sa aking pagpapatuloy, mayroon namang mga hindrance, okay lang. Sabi niya, bagamat gusto ko yung perfect, pero hindi ako perfect. Kaya tinatanggap ko na may mga imperfections sa buhay ko, pati sa mga taong nakakasama ko, pati sa mga landasin na tutunguhin ko, may mga imperfections. Pero anong ginagawa ko? Move on lang ako. Nagpapatuloy lang ako. Bakit? Ang tinatanaw ko yung hinaharap, nililimot ko na ang nakaraan. Kaya maganda, move on na tayo. Tabikin mo nga ang katabi mo, sabihin mo, move on na tayo. Move on tayo, move on. Ha? Huwag na tayong mabuhay sa nakaraan. Huwag na tayong mabuhay kahapon. Ang mga taong laging nabubuhay sa nakaraan, binabalikan ng nakaraan, binabalikan ng kahapon, mga mukhang panis. Bakit? Pagka laging nakaraan ang tinitingnan mo, panis. Kaya maraming mga tao nabubuhay sa kahapon, mukhang panis. So, huwag kang mukhang panis. Mabuhay na tayo sa hinaharap, huwag sa nakaraan. Amen. Remember, life is like a marathon. So run with endurance and patience. Ang buhay na ito, mga kapatid, ay hindi pabilisan, kundi patyagaan. Ang issue, yung makarating tayo sa finish line. Sabi ng Hebrew chapter 12 verse 1, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin na natin ang anumang balakid, anumang pabigat. Ano yon? Kasalanang kumakapit sa atin, tanggalin na natin yan. At anong gagawin natin? Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. So ano ang issue dito, mga kapatid? Hindi pagalingan, hindi pabilisan. Ang issue dito, patyagaan, makarating tayo hanggang sa finish line. Amen? So, dalangin ko, lahat tayo magkita-kita hanggang sa dulo. Magkita tayo sa finals. Tapikin mo nga ang katabi mo, kita tayo sa finals, ha? Ulitin mo. Kita tayo next Sunday, ha? Sabihin mo, kita tayo next Sunday, ha? Wag lang ngayon, ha? Wag lang pasimula. Dahil per Sunday, ha? Wag lang sa simula, kundi next Sunday, kita ulit tayo. Following Sunday, kita ulit tayo. February, kita tayo. March, kita tayo. Hanggang December. Amen.
Gawin mong goal yan. To be humble is to accept our limitations, weaknesses, and shortcomings. Alam nyo, minsan, pinapayagan ni Lord na makaranas tayo ng mga pagsubok at kahirapan para ma-recognize natin na mayroon tayong limitations. Siya lang naman ang unlimited. Tayo may limitasyon. Ma-realize natin na mayroon tayong kahinaan. Siya lang naman ang walang kahinaan. Ma-realize natin na mayroon tayong pagkukulang. Siya lang naman ang walang shortcomings. Kahit ang kanyang piniling bayan na nagmalaki, naging mayabang, tinuruan niyang magpakumbaba. Sabi niya sa Deuteronomio, tinuruan niya nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Isang pagkain hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Kinote yan ni Jesus sa Mateo 4:4, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Saan galing yan? Deuteronomio 8:3. Anong pinagmulan? Tinuruan ng Diyos ang bansang Israel na magpakumbaba. Sa paanong paraan? Ginutom niya. Intentional. Bago sila binigyan ng mana, ginutom sila sa disyerto. Bakit? Para matuto silang tumingala sa Diyos. It's good for us. Sometimes we experience hardships, struggles and trials. Bakit? Bakit mabuti na mayroong pagsubok? Bakit mabuti sa atin na nakakaranas pa tayo ng mga kahirapan? Kasi kung wala nang pagsubok, wala nang kahirapan, baka hindi na natin kailangan ang Diyos. Kaya tinuruan silang magpakumbaba para tumingala sila sa Diyos. Kung nakakaranas ka ng gutom, nakakaranas ka ng kahirapan, nakakaranas ka ng mga pagsubok sa buhay na ito, it's good for us. Para lagi nating ma-realize na kailangan natin ang Diyos. Kasi kung wala ka ng pagsubok, wala ka ng kahirapan, baka hindi mo na maalala ang Diyos. Maganda po na mayroon tayong pagsubok para lagi nating maalala ng ating mga paa, laging nakatungtong sa lupa at huwag tayong maging mayabang. Sino ang ating halimbawa? Si Jesus. Kaya, sabi ng Hebrews, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Fix your eyes to Jesus. He is the author and the finisher of our faith. Siya ang sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inilintan ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Siya ang ating halimbawa ng pagpapakumbaba. Bagamat Diyos, nagpakumbaba, naging tao, naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Ano po ang ating naging learnings ngayong gabi? Number 1, sabay-sabay tayo. Ready? Go! Finishing is better than starting. Pangalawa, success requires sacrifice, hard work. Pangatlo, patience is better than pride. Ano ang ating personal application? Number 1, ready? Go! Stay committed to your godly goals. Pangalawa, acknowledge that God is at work. Kahit hindi mo nakikita ang kamay ng Diyos na gumagalaw sa buhay mo, maniwala ka lang. Pangatlo, do not try to be perfect, but be patient and humble. Ano ang ating conclusion? Sabay-sabay. Ready? Go. Decide to finish your godly goals and stay connected to God. Lahat ng pangarap mo, lahat ng goal mo, i-commit mo kay Lord. Manatili ka sa Diyos. Huwag ningas kugon. At pangalawa, pursue success by being patient and humble. Pag nagtagumpay doon sa mga pangarap mo, manatiling mapagpakumbaba at maging matyaga. And number 3, ready? Go. Do not be a perfectionist because perfectionism can prevent you from accomplishing anything. Tandaan, mayroon tayong kahinaan, tanggapin. Hindi tayo perfect. Si Lord lang ang perfect. Mga tao sa paligid natin, pamilya natin, katrabaho natin, kaklase natin, hindi sila perfect. Ikaw rin. Diyos lang talaga. Tanggapin natin. Sa inyong cell group, pwede niyong pag-usapan, pwede niyong hingin po sa multimedia natin ang discussion question. Ito pong PowerPoint na na-share ko. Tayo po lahat ay tumayo, mayroong song. I-declare natin na ang Diyos ay mabuti, dakila sa ating mga buhay, ginagawa niya
hindi man natin nakikita, may ginagawa siya sa ating mga buhay. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship and we praise your holy name. You deserve. The glory. Yes, Lord. Hallelujah. And the honor. Lord, we lift our hands in worship as we praise your. Let us declare, for you are great. You are great. Yes, Lord, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. like you. Let us declare, you are great, God. Miracles so great. Yes, Lord. Hallelujah. No one else like you. There is no one else sa Tagalog. Sa iyo ang papuri, karangalan, itataas ang kamay sa pagsamba. Purihin ngalan mo, sa iyo ang papuri. Yes, Lord. Karangalan, itataas ang kamay sa pagsamba. Purihin. Let us declare, dakila ka. Yes, Lord. Makapangyarihang Diyos. Glory. Walang katulad mo. Walang katulad mo, Panginoon. Walang katulad mo. Dakila ka, makapangyarihang Diyos. Walang katulad mo. Wala. For the last time, dakila ka. Let us declare, Makapangyarihang Diyos. Diyos, walang katulad mo. Walang katulad mo. Dakila ka, makapangyarihang Diyos. Walang katulad mo. Walang katulad mo. Walang katulad mo. Yes, Lord. Walang katulad mo. Ngayon pong gabi, tatanggapin natin ang anointing of oil. Katulad nating inawit, kilalanin natin na wala tayong magagawa kung wala ang tulong ng Diyos. Anumang pagsisikap natin, anumang pangarap natin, makakamit lang natin kung bibigyan tayo ng tagumpay at lakas ng Panginoon. Sa ating pong pagtanggap ng oil, it symbolizes God's favor. It symbolizes God's guidance. It symbolizes anointing. Para sa buhay na ito, sa ating mga mithiin, sa ating mga pangarap, mayroon tayong panghihina, ma-realize natin nandyan ang tulong ng Diyos. Sa ating mga lakbayin sa buhay na ito, tunguhin natin, minsan nagsasawa tayo, minsan nadi-discourage tayo, maalala natin, nandyan ang pagsama ng Diyos, siya ang ating Emmanuel. Pagkatapos po ng aking prayer, pipila tayo mula doon sa dulo papunta rito para tanggapin natin ang anointing of oil. Mag-pray muna tayo. Panginoon, ngayong pong gabi, tatanggapin namin ang langis, simbolo ng banal na Espiritu na siyang gabay namin, kapangyarihan namin, pag-asa namin, sasama sa amin. Dahil inaamin namin, Lord, kapos kami sa aming sariling lakas, talino at kakayahan. Sa aming mga pagsisikap, Lord, kung hindi mo bibigyan kami ng pabor, hindi kami magtatagumpay. Sa pagtanggap namin, Lord, ng anointing of oil, lagi naming maalala sa panahon ng panghihina, kayo ang aming lakas. Sa panahon ng discouragement, kayo ang aming pag-asa. Panginoon, bawat isa, Panginoon, na narito, Lord, inaamin namin, kailangan namin kayo. Kung wala kayo, wala kaming magagawa. Tanggapin namin ang iyong gabay sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.